Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Brothers and sisters, we celebrate today the solemnity of the Most Holy Trinity. Kapag naririnig natin ang Trinity, hindi po ba parang ang hirap intindihin? Three persons but one God? However, instead of treating our faith in the triune God as mathematical problem, our readings invite us to see the Trinity as a relationship of love. In the Gospel, we hear the famous verse, God so loved the world that He gave His only Son. This verse tells us about the Trinity. The Father loves, the Son is given, and the Holy Spirit guides and animates us. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos natin ay hindi makasarili, hindi sarado sa sarili. God is a relationship. God is love who diffuses Himself to us. Our faith in the Trinity mirrors the way we should relate to each other with love. Sadly, however, today more than ever, we encounter much division in social media, politics, social and religious institutions, and even in families. Sa panahon ngayon, ang bilis natin mag-unfriend, mag-cancel at magalit. Tila umiiral sa atin ang tinatawag ni Pope Francis na throwaway culture. Kapag sawa na, pagod na, inconvenient na, wala nang silbi o makukuha, itatapon na lang natin na para bang walang halaga. Kaya ang ating pananampalataya sa banal na Santatlo ay paalala at paanyaya na magkaisa tayo sa kabila ng pagkakaiba natin sa isa't isa at pahalagahan natin ang bawat relasyon na mayroon tayo. The Trinity challenges us to build relationships that heal, forgive, and unite despite our differences. How can we achieve this kind of relationship? Our first reading provides us the answer. God reveals Himself to Moses as merciful and gracious, slow to anger, and rich in kindness. Ito ang mukha ng Diyos, hindi mapanumbat at mapaghiganti, bagkus mapagmahal. The Blessed Trinity teaches us to treat each other with mercy. Brothers and sisters, we profess our faith in one God in three divine persons. This is not a doctrine that requires full understanding, because that would not be possible, but a matter of faith that must be believed and lived. This is possible when love reigns in the family, when we forgive even when it is difficult and painful, and when we are united despite our differences. Finally, every time we make the sign of the cross, we do not only profess our faith in the Trinity, but also remind ourselves to imitate our God by living in a communion with others, built on the foundation of love. Muli, isang pinagpalang araw sa inyong lahat.